Hello po sa lahat ng listeners ng channel na to. Tawagin niyo na lang po akong Alexa. College student na po ako ngayon sa isang universidad dito sa Maynila. Ever since naman, nakadorm talaga ako dito kasi from Bicol ako originally. Nangyari itong kwento siguro mga 3 taon na ang nakakaraan. May mga mangilan-ngilang pagpaparamdam pa rin akong nararanasan. Pero nasanay na lang siguro ako at hindi ko na pinapansin pa. Ngunit dahil itong kwentong to ang unang beses kong makaranas ng mga pangyayaring paranormal, ito na siguro ang hinding-hindi ko makakalimutan. Dahil nga luma tong dormitoryo na to, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa mga aparisyong nakikita ng mga tenants. Kadalasan, dahil nga common ang banyo namin, sa banyo sila laging pinagpaparamdaman ng mga ligaw na kaluluwa. Partikular na dito ay ang di umano gumagalang madre sa gabi. Sa totoo lang, hindi naman daw nila talaga alam kung madre ba yun. Ang kumakalat na kwento, babae daw yun na nakaitim na belo na palagi daw naglalakad-lakad sa mga hallway papunta sa banyo namin. May pangyayari pa nga daw na nakita yung dating tenant dito. Akala daw niya ay may dinadalaw na estudyante. Sinabayan niya raw sa paglalakad sa pasilyo at sinubukan din kausapin. Ngunit wala daw itong itinugon sa kanya. At nang lumiko daw ito sa banyo, bigla na lang daw nawala. Walang may alam kung kailan nagsimula ang pagpaparamdam ng babaeng ito. Pero naging laman na siya ng kwentong kababalaghan doon sa amin. Finals week ko yun at subsob na subsob kaming lahat sa pag-aaral. Nung una, hindi ko naman yun masyadong pinoproblema. Lagi lang kasi akong chill sa pag-aaral ko. Sabi ko nga, para saan pa at pumapasok ako sa eskwela kung magse-self-review lang din pala ako kapag may exam. Dapat sa classroom pa lang, inaaral ko na. In short, lagi ako nagre-rely sa stock knowledge ko. Ganun na ako ever since high school pa ako. Pero nung gabing yun, nagbasa-basa talaga ako kasi sobrang hirap ng major subjects namin. Parang hindi ko kayang i-absorb ng isang pasada sa classroom. Kailangan ko talagang basahin yung mga lectures para tumatak sa isip ko. Dahil nga halos lahat ng tenants sa iisang university lang pumapasok. Halos lahat kami doon. Gising pa. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagulat ako nang makarinig ng ingay mula sa labas ng kwarto. Tumigil ako sa pag-aaral noon dahil habang pinipilit ko ang sarili kong mag-focus, tila ba lalong lumalakas yung tunog. Sirang-sira yung focus ko noon sa pagbabasa. Nung hindi ko na matiis, pinilit ko na yung sarili kong tumayo at buksan ang pinto para tignan kung sino ba yung mga nasa labas. Doon sa common area sa sala namin, laking gulat ko nang wala akong makitang kahit sino doon. Kahit yung mga kaninay nagbabasa ng mga lectures doon na estudyante, wala na. Patay na din lahat ng ilaw. Lumingali nga pa ako sa paligid bago ko muling isara ang pinto. Pagkaupo ko, ayan na naman. May nagsasalita na naman sa labas. Ngunit ngayon, malakas na siya na parang nasa harapan na ng pintuan ko. Sa isip ko, nananadya ata talaga tong mga to. Imbis na tumahimik na lang at ikonsiderang may nag-aaral pa, talagang nilalakasan pa yung boses. Habang pinapakinggan ko yung nagsasalita, napagtanto ko na tila nagdadasal ito habang umiiyak.
Awang-awa ako kasi sabi ko, baka may isang estudyante na hirap na sa pag-aaral. Agad akong tumayo para tignan kung sino yun. At hindi nga ako nagkamali. May isang babae na nakatalikod sa tapat ng pinto ko. Alam kong estudyante yon kasi naka-uniforme pa. Tinanong ko yung estudyante kung may maitutulong ba ako sa kanya. Ngunit walang sagot. Patuloy lang siya sa pagdarasal at pag-iyak. Kahit ilang beses ko siyang tanungin, hindi siya umiimik. Akmang hahawakan ko na siya sa balikat. Nagulat ako nang biglang may sumigaw. Sabi nito, "Bumalik ka na sa kwarto mo." Gulat na gulat ako noon kasi wala namang ibang tao sa paligid kung hindi kaming dalawa lang. Matapos noon ay biglang nagtatakbo yung babae palayo sa kwarto ko, papunta doon sa sala namin. Hahabulin ko na sana siya nang makakita ako ng figura ng isang babaeng nakabelo na lumalabas mula sa kadiliman ng pasilyo ng dorm namin. Hindi ako makakilos noon dahil may dala itong kakaibang pakiramdam ng takot. Para ba akong frozen in time? Kakaiba yung pakiramdam na ayaw sundin ng katawan ko yung utak ko. Habang nakatayo ako doon, kitang-kita ko yung babaeng nakabelo na unti-unting naglalakad sa harapan ko. Doon ko din napagtanto na baka ito yung sinasabi ng ibang tenants na madring gumagala sa dorm namin sa gabi. Tiniis ko yung takot kasi kahit yung mga mata ko, hindi ko maipikit. Wala akong choice kung hindi tignan siya habang papalapit sa akin. Kitang-kita ko yung itim na itim niyang mga mata at ang sobrang maputla niyang balat. Nakatayo lang ako doon habang unti-unti niyang nilalapit yung mukha niya sa akin. Nang halos magkadikit na yung mga ilong namin, bigla siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas sa mukha ko. Nanginig yung buong katawan ko noon pero bigla akong naalimpungatan at laking gulat ko nang nakaupo na ako ulit sa harap ng mga aralin ko. Sobrang weird nung nangyari na hindi ko alam kung totoo ba talagang nangyari yun o panaginip lang. Hindi siya bangungot dahil ni minsan habang nagbabasa ako ay hindi naman ako nakatulog. Sobrang overdose din ako sa kape noon kaya kahit kaunting antok, wala akong naramdaman. Simula noon, palagi na ako nagtatabi ng rosaryo kahit saan ako magpunta. Napadalas din ang dasal ko noon kasi baka sa susunod, hindi lang yun ang mangyari sa akin. Matapos naman noon hindi ko na ulit nakita yung madre sa dorm namin. May mga pagpaparamdam pa din pero hindi na ganun kagrabe. May mga ipapadala pa akong kwento ng mga kasama kong tenant dito. Pero sa ngayon, ito na muna. Aware ako na marami na sa inyo ang nakapakinig ng kwento tungkol sa doppelganger. Marami na rin nagsabi na kapag nakita nyo ang sarili nyong doppelganger ay may masamang mangyayari. Pero yung karanasan ko, hindi ako sigurado kung makukonsidera ko bang insidente yun ng isang engkwentro sa doppelganger. Kasi ang nangyari, paulit-ulit ko silang nakikita at sa bawat pagtatagpo namin, kinakausap ako nito. Tawagin nyo na lang po akong Emily. 25 years old na po ako na nakatira sa Cebu. 16 years old ako nung mangyari itong insidenteng ito sa lumang bahay na tinitirahan namin. Actually, hindi lang ito ang unang pagkakataong makaranas ako, maging ang pamilya ko, ng mga karanasang related sa paranormal activity. Hayaan nyo at ipapadala ko din pero bilang unang beses kong magpadala sa channel na ito na muna ang ikikwento ko sa inyo. Summer vacation yon
Wala kaming pasok sa eskwela. Freshman ako sa college at wala pa kaming summer classes. Kaya as much as possible, mas pinili kong hindi na muna magliwaliw kasama ang mga kaibigan at pumunta kung saan saan. Kasi ang gusto kong mangyari ay makonserve yung energy ko para sa susunod na pasukan na alam ko magiging hectic ang schedule at magiging toxic ang mga klase. Ang palagi kong kasama sa bahay nun ay yung bunso kong kapatid na noon ay 10 years old pa lang. 3 kami bale na magkakapatid. Yung pangalawa ko kasing brother ay sumasali sa mga summer camp. So usually, kapag summer, wala siya sa bahay namin. So nung araw na yun, tandang-tanda ko na nag-request kami sa nanay ko na magluto ng palitaw. Paborito kasi namin yun ng bunso kong kapatid. Nakakita kasi kami ng soft drink sa ref, kaya parang natakam kami sa palitaw. Masarap gumawa nun yung nanay ko at masarap din talaga siyang magluto in general. Kahit anong i-request mo sa kanyang pagkain, nagagawa niya. Anyways, habang nasa kwarto ako, naririnig ko siyang tinatawag niya ako. So ako naman, bangon ako agad mula sa kama sa loob ng kwarto ko at nagmamadali nang pumunta sa kusina namin. Ngunit bago pa man ako makarating doon sa kusina, nakasalubong ko si mama na palabas ng kwarto niya. Di tinanong ko kung anong kailangan. Kumunot lang ang noo ni mama sa pagtataka at sinabing hindi naman daw niya ako tinatawag. Sabi ko, sige. At naglakad na pabalik sa kwarto. Bago pa man ulit ako makahiga sa kama, ayan na naman. Tinatawag na naman niya ako. Pero ngayon, nakita ko naman siyang nakaupo sa sala namin at nagbabasa ng magazine. Sa pagtataka, sinabi ko na kay mama, "Hindi ka pa ba magluluto?" Sabi niya sa akin, "Anong lulutuin?" Sabi ko naman, "Yung palitaw hindi ba?" Parang naalimpungatan si mama at sinabing, "Ay oo nga pala." Sabay tayo at dumiretso ng lakad papunta sa kusina. Habang nasa sala pa ako, sumigaw ako sa kanya at tinanong kung may kailangan ba siya kasi kanina pa niya ako tinatawag. Sumagot naman ito nang wala daw siyang kailangan, kaya bumalik na ako sa kwarto ko. Pero habang naglalakad pabalik, nakaramdam ako ng kakaiba. Merong parang hindi tama sa sitwasyong yon. Dahil medyo kinakabahan ako ng kaunti, pinuntahan ko agad yung bunso kong kapatid sa kwarto. Nakita ko siya doon na nagbibihis. Tinanong ko naman kung saan siya pupunta at ang sabi niya, lalabas lang daw siya saglit at makikipaglaro sa mga kaibigan niya. Sinabi ko lang na umuwi siya ng maaga at matapos nitong magsuot ng t-shirt, nagtatatakbo na ito palabas ng kwarto at diretso sa pintuan ng bahay. Nung makaalis na yung kapatid ko, nagkaroon ako ng pakiramdam na tila ba nag-iisa ako sa bahay at walang kasama. Alam niyo naman siguro yung pakiramdam na yon na alam mo sa sarili mong wala kang ibang kasama. Ganon yung pakiramdam ko. Kahit alam na alam ko naman na nasa kusina lang yung nanay ko at nagluluto ng merienda. Nakakabingi yung katahimikan nun. Pero syempre, dahil may araw pa naman, hindi ko na kinatakutan yung pakiramdam ko at nagtuloy-tuloy na lang sa kwarto. Bumalik na ako sa kanina ko pang ginagawa at maya-maya pa, nakarinig ako ng mga nagbabagsakang kubyerto sa kusina namin. Di takbo na naman ako kasi malamang sa malamang, kailangan ni mama ng tulong. Pagdating ko sa kusina, nakita ko si mama na naghahalo ng mga sangkap sa lulutuin niya. Tinanong ko kung ano yung mga nahulog. Kumunot ang noo niya at umiling. Nawiwirduhan na talaga ako sa mga nangyayari. Hanggang nung humarap ako sa pintuan namin, nakita ko ulit si mama na papasok sa pinto at may dalang supot ng mga pinamili. Napatingin ulit ako sa kusina
At sa di mawaring pagkakataon, nakikita ko din siya sa kusina na nagluluto. Sumigaw talaga ako ng sino ka. Nagulat yung nanay ko na pumasok sa pinto. Sabi niya na kanina pa daw niya ako tinatawag pero hindi daw ako sumasagot. May ipapabili daw sana siya sa tindahan. Dahil nga hindi naman daw ako pumupunta, siya na lang daw ang lumabas. Sabi ko wag siyang magsinungaling. Para akong baliw nun. Muntik pang maibato sa akin ni mama yung mga binili niya sa inis dahil nakaharang ako sa dadaanan niya. Tinanong niya ako kung bakit ba ako nagkakaganon. Sabi ko, paano siyang nasa labas kakakita ko lang sa kanya sa loob ng kusina. Kumunot ang noo ni mama sa pagtataka ngunit nung ituturo ko na sana siya sa kusina, bigla na lang nawala yung tao doon. Nanlambot yung buong katawan ko at hindi na nakakibo pa. Putlang-putla ako sa harapan ni mama. Agad akong nilapitan ni mama at sinigurado niya na siya nga ang totoo kong nanay. Alam din kasi nila na may mga ganoong pangyayari sa bahay namin kaya feeling ko gets niya yung kung anong sinasabi ko. Pinaupo niya ako sa sala tapos agad na kumuha ng tubig. Isa lang ito sa mga naranasan namin sa bahay na yon. Lumang apartment na kasi yon at pakiwari namin, pinamumugaran na ng mga kakaibang espiritu at elemento. Nung makalipat naman kami ng bahay, medyo nabawasan naman. Pero feeling din namin, sumunod yung ibang kaluluwa sa luma naming bahay. Dito, sa tinitirahan namin ngayon. Magandang gabi po sa lahat ng listeners ng Scream PH. Tawagin niyo na lang po akong Janina. Dapat po sa Universities After Dark ko ipapadala itong kwentong ito. Pero naisip ko na kailangan kong banggitin yung pangalan ng dorm ko tsaka ng eskwelahan. Medyo natatakot akong banggitin yon kaya sana po ay normal na stories na lang ito maisama para anonymous na lang lahat. Marami na kaming naranasang kababalaghan dito sa dorm namin. Pero nung araw na yun ko lang talaga nakita yung kaluluwa ng harapan. Kadalasan kasi puro pagpaparamdam lang. Nawawalang mga gamit, tsaka mga kakaibang tunog sa hallway at sa loob ng cabinet yung nararanasan namin. Nung araw na yun, magkakausap kami ng mga ka-roommate ko. Tinanong ko sa kanya kung anong schedule niya nung araw na yon kasi may free concert sa school namin. Inaya ko siyang manood pero sabi niya, hindi daw niya alam kasi may remedial class daw sila kasi kailangan daw maghabol ng lessons para sa finals. Nainis pa nga ako sa kanya noon kasi matagal na naming napag-usapan na sabay kaming pupunta para naman ako makapag-relax kami. Kikitain din namin yung iba naming mga kaibigan. Pero syempre, ano ba namang magagawa ko? Mas importante ang eskwela kesa sa ibang bagay. Sinabi niya sa akin na lalabas daw muna siya para bumili ng pagkain. Ako naman, dahil pahapon na, sinabi ko na iidlip muna ako para may energy ako mamayang gabi para sa pupuntahan ko. Hindi ko na namalayan yung oras pero naalimpungatan ako kasi biglang may umupo sa tabi ng kama ko. Nagalit pa nga ako noon at sinabi sa roommate ko na bakit sa kama ko siya uupo. May kama naman siya. Medyo madilim noon sa loob ng kwarto pero naaaninag ko kung sino yung katabi ko. Roommate ko yon. Parehas na parehas din ang suot. Bumalikwas ako sa pagkakahiga at humarap sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kamay niya sa hita ko. Sabi niya sa akin, pahiram daw siya ng uniform. Nagtaka ako sa sinabi niya. Kasi una, bakit siya manghihiram ng uniform? Kitang-kita naman doon sa harap ng cabinet na nakasampay na yung uniform na isusuot niya.
Pangalawa, hindi naman kami parehas ng kurso. Magkaiba kasi yung uniform ng course ko sa course niya. Kaya sabi ko, anong pahiram? Hindi naman tayo parehas ng uniform. Nagulat ako nung bigla na lang siyang umiyak. Napabangon ako ng maayos at hinawakan siya sa balikat. Pilit ko siyang pinatatahan, ngunit kahit anong pilit ko, lalo lang lumalakas yung pag-iyak niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon kasi halos hindi na siya tumitigil. Sinabi ko sa kanya na sige, kunin na niya yung uniform ko at yun na ang gamitin niya. Tutal naman ka ako, wala naman akong pasok kinabukasan. Sinabi ko sa kanya na nasa sampayan yung uniform ko. At dahil nga iyak siya ng iyak, ako nakako ang kukuha sa labas at paplansyahin ko na din. Madaling-madali akong lumabas ng kwarto. Iniwan ko na muna siya doon dahil hindi din mapigil sa pag-iyak yung ka-roommate ko. Habang nasa laundry area ako, nagulat na lang ako nang makitang biglang pumasok yung ka-roommate ko sa pinto. Yung style kasi ng dorm na yon, parang malaking bahay na may maraming kwarto. Isa lang ang sala, kusina, laundry, tsaka iba pang gamitin namin sa bahay. Kaya kapag may pumasok sa pinto, kita ng kung sino man ang nasa labas. Naitapon ko ulit sa laundry basket yung uniform ko at dali-dali ko siyang pinuntahan. Tinanong ko siya kung saan siya nanggaling. Sabi niya, sa labas daw. Hindi na daw niya ako ginising pagkabili niya ng pagkain kasi himbing na himbing daw ako sa pagtulog. Sinabi pa niya sa akin na kung aalis daw ako ngayon papunta dun sa school grounds, maaabutan ko pa daw yung concert. Makakasama din daw siya kasi maaga silang pinalabas. Gusto kong magsalita noon pero walang lumalabas sa bibig ko. Nakahalata na siguro yung ka-roommate ko kasi sabi niya, namumutla daw ako na parang masusuka. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat, tsaka niyugyug ng pagkalakas-lakas hanggang sa matauhan ako. Pinaupo niya ako sa sala namin at dali-daling kumuha ng tubig. Kulit siya ng kulit sa akin kung bakit daw ako hindi makapagsalita. Sinabi ko sa kanya, nakausap ko lang siya kanina at naghihiram ng uniform. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. Sabi ko pa, iyak siya ng iyak sa akin kanina sa di mawaring dahilan. Takot na takot ako noon. Niyakap na ako ng ka-roommate ko kasi para akong mababaliw sa naranasan ko na yon. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na wala lang yon at baka nananaginip lang ako. Pinuntahan din niya yung kwarto namin at pagbukas niya, walang tao doon. Kahit ilang ulit niyang sabihing panaginip yun, alam ko sa sarili kong totoo yun. Ramdam ko yung hawak ng nilalang na yun sa binti ko. Nagsimula na ding magdatingan yung iba pa naming mga kasama sa bahay at isa-isa din nila akong tinanong kung bakit putlang-putla ako sa sala namin. Ako naman, kinikwento ko din ng paulit-ulit. Hindi ko naman gusto na magpakalat ng takot sa dorm namin pero sa isip ko, kailangan ko yung ikwento para mawala na yon sa isipin ko at matulad na lang sa mga chismis at kwento-kwento sa dorm at school namin. Pero simula nun, hindi na ulit ako nagpaiwan mag-isa sa loob ng kwarto o dorm namin. Mabuti na nga lang din at marami akong kaibigan dun sa dorm. Kaya kapag wala yung ka-roommate ko, sa ibang kwarto ako nakikitulog. Magandang araw po sa listeners ng Scream PH. Tawagin niyo na lang po akong Arjo. I-share ko lang yung naging experience naming mag-asawa noong kakakasal pa lang namin. Hindi naman talaga kami bagong kasal nung mangyari ito. Siguro may 2 taon na kaming kasal noon at naka-acquire kami ng pasalong bahay sa may bandang Bulacan.
Maayos yung lupa tsaka yung bahay. Kinailangan lang ipasalo nung dating may-ari kasi kailangan daw nila ng ekstrang pera para sa medical expenses nung isa nilang kamag-anak. Sa katunayan nga daw, parang bentang palugi na yun kasi well below selling price nilang ibebenta sa amin dahil sa matinding pangangailangan. Dahil nagpaplano din kaming mag-asawa na bumukod na talaga sa mga magulang ng asawa ko, kinagat na namin yun. Mura na nga yung ida-down payment namin. Mura din yung monthly kasi pwede naming ipasok sa Pag-ibig. Mga 1 linggo siguro bago kami lumipat doon, nag-decide kaming mag-asawa na linisan muna yung bahay. Tinignan na din namin kung saan ilalagay yung mga appliances tsaka mga gamit sa dati naming tinitirahan. Pagdating namin dun sa bahay, nagulat kami kasi may mga naiwan pang mga kahon at iba pang mga gamit. As in literal na parang may mga basura pang naiwan na siguro hindi na nila kailangan at dahil kami na ang bagong may-ari, bahala na kaming mag-dispatcha ng mga basura nila. Okay lang naman sa amin yun kasi ang purpose naman talaga ng pagpunta namin doon maglinis. Kaya sakto lang din. Una naming tinignan yung mga nakalagay sa kahon. Yung iba, walang laman. Tapos yung iba naman puro mga lumang damit na parang basahan na. Yung ibang parte naman ng bahay malinis naman. Parang pinag-impok-impok nila yung mga lumang gamit sa iisang lugar para siguro mas madaling tignan. Ngunit ang hindi nakalagay doon sa mga kahon at nakasabit pa sa pader ng bahay isang salamin. Maganda yung design ng salamin na yun, parang antigo. Unang tinignan yun ng asawa ko at sinabi sa akin na baka pwede naming gamitin na lang yung salamin. Sa totoo lang, maganda pa kasi talaga yun. Walang gasgas yung mga gilid at yung mismong salamin. Kaya sabi ko sa asawa ko, sige, total naman at wala din kaming ganun. Para hindi na kami bibili pa. Dumating na yung araw na nakalipat na kami. Wala namang kakaiba nung mga unang buwan. Ngunit di kalaunan, napapansin ko ang mga pagbabago sa asawa ko. Sa tuwing hindi kami nag-uusap, nakikita ko siyang laging nakaharap doon sa salamin na yun at sinusuklay yung buhok niya. Biniro ko pa nga siya isang beses na baka ako magkalagas-lagas yung buhok niya sa sobrang pagsusuklay niya doon. As in wala siyang tigil. Siyempre kilalang kilala ko din ang asawa ko. Sobrang masiyahin yun. At yun din ang dahilan kung bakit gustong gusto ko siya nung nililigawan ko pa siya. Pero nung mga panahong yun, sobrang naging bugnuti ng asawa ko. As in konting kibot, galit siya. Lagi siyang iritable at meron siyang biro na papatayin niya daw ako. Na never niyang nasabi sa akin kahit pabiro lang. Pinalampas ko lang yun kasi baka ako, syempre, baka expression lang ganun. Pero nasolido yung teorya ko na may mali talaga. Nung minsang isang gabi, nagulat na lang ako nang biglang mawala yung asawa ko sa tabi ko. Napabalikwas ako sa higaan noon kasi never din nangyari yun sa amin. Tsaka mababaw akong matulog talaga. Kaya konting kibot lang sa kama, nagigising talaga ako. Bumangon ako sa kama at nakita ko ang asawa kong nakaharap na naman sa salamin at nagsusuklay na naman ang buhok niya. Sinubukan ko siyang kausapin pero wala siyang imik sa akin. Para siyang nasa ilalim ng matinding hipnotismo. Niyugyug ko yung buong katawan niya noon hanggang sa magising siya. Humarap siya sa akin at humagulgol ng pagkalakas-lakas. Niyakap ko yung asawa ko noon at hindi na kami nakatulog magdamag. Nung umaga, napagkwentuhan namin yung mga napapansin ko sa mga kinikilos niya. Sa totoo lang daw, hindi niya daw yun napapansin. Ang nararamdaman lang daw niya noon ay sobrang lungkot na lungkot daw siya araw-araw.
Ending ng kwentuhan namin, humantong kami sa konklusyon na may kinalaman yung lumang salamin na nakasabit sa bahay namin. Binalak naming basagin yun pero naisip namin na baka makawala yung kung ano doon na gumugulo sa amin. Kaya ang ginawa namin, binalot namin yung salamin tapos kinontak ko yung dating may-ari ng bahay at ibinalik yun sa kanila. Buti nga tinanggap nila yun kasi kung hindi, itatapon na lang namin talaga. Ngayon naman ay okay na kami doon sa bahay. Nakapagpa-bless na din kaya wala na kaming maramdamang iba. Pero hindi ko lang sigurado ha. Pero as of now, payapa naman ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Arnel. Ikikwento ko lang ang naging karanasan ko noon sa dati kong tinutuluyang dormitoryo. Sa una kong naging trabaho yun sa ibang bansa. Sa isang factory sa Taiwan. Swerte nga ako at nakapasok ako agad doon nang hindi masyadong nahihirapan, lalo na sa mga requirements. Isa pang ikinatuwa ko, may libreng pabahay yung kumpanya. Yun nga lang, may iba pa akong kasama sa loob ng bahay namin. Mabuti na nga lang at mababait din yung mga kasama ko. Hindi na ako masyadong natatakot sa mga lugar na pinupuntahan ko. Sa dami ba naman ang naranasan kong hirap sa Pilipinas, hindi na ako tinatabla ng mga kababalaghan, lalo na sa multo. Pero yung mga kasama ko, akala mo mga asong bahagang buntot, lalo na kapag gabi. Ayon sa kanila, lagi daw silang may nakikitang bata na patakbo-takbo sa mga pasilyo ng tinutuluyan namin. Condo style kasi yung tinitirhan namin, pero hindi naman high-rise. Medyo luma na din. Lagi kong sinasabi sa kanila na ni minsan hindi ako nakakita ng kakaiba o nakakarinig ng mga batang nagtatatakbo sa pasilyo. Hindi ko lang sinabi sa kanila na maging ako din, madalas nakakaranas ng parang laging may nakasunod sa likod ko kapag naglalakad ako sa mga pasilyo, lalo na sa gabi. Tandang-tanda ako, magpapasko noon. Umuwi karamihan ng mga kasama ko sa trabaho. Yung iba sa mga probinsya kasi may mga katrabaho akong Taiwanese at yung mga Pinoy naman nagsisiuwian ng Pilipinas. Hindi ko pa schedule ng uwi noon kasi kakauwi ko lang nung nakaraang taon. Kaya wala akong choice. Maiiwan akong mag-isa sa dorm namin. Kahit mag-isa ako sa gabi, hindi ko iniinda yung takot. Lagi ko lang pinaniniwala ang sarili ko. Naguni-guni ko lang yung mga nararamdaman ko. Kalaki kong lalaki, tapos maduduwag pa ako. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero isang gabi, sa di mahawaring dahilan, init na init ako doon sa kwarto namin. Take note na winter time ito at sobrang lamig na. Kaya takang-taka ako kung bakit ganoon na lang kainit sa loob. Inisip kong buksan ang bintana ngunit pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas ay agad nangatog ang katawan ko. Sinarado ko na lang ulit. Tiniis ko na lang yung init sa loob at humiga na lang sa kama. Ayoko din kasing mag-cellphone o makinig ng musika. Gusto ko lang ng tahimik para makapagpahinga. Siguro mga 30 minutos ang lumipas. Naisipan kong magbuhos na lang para mapreskuhan yung katawan ko. Kinuha ko yung tuwalya at yung mga gagamitin ko sa panligo. Pero laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto. Sumambulat sa akin ang napakalamig na hangin mula sa labas ng kwarto. Ramdam na ramdam mo ang diferensya ng temperatura sa loob ng kwarto at sa labas. Pero muli, sinabi ko sa sarili ko na walang nakakatakot, walang multo. Siguro ay nakabukas ang heater sa loob ng kwarto kaya mainit. Kahit ginaw na ginaw ang katawan ko paglabas ng kwarto,
Dali-dali kong pinuntahan ang thermostat sa loob ng bahay. Nagulat ako kasi nakapatay naman pala. Napatigil ako pansamantala sa kinatatayuan ko at nagsimulang ilibot ang mata sa madilim na paligid. Ayoko mang aminin nagsimula na akong gapangin ng takot. Sa totoo lang, hindi pa nga grabe yung nangyayari sa akin noon, pero nanginginig na ang mga tuhod ko sa ideyang hindi ako mag-isa sa loob ng dormitoryo namin. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa kwarto namin nang bigla akong makarinig ng mga maliliit na yabag ng paa na nagtatakbuhan sa loob ng kwarto. Hindi lang yun isa. Pakiwari ko, mga 3 o 4 na pares yun ng paa na naghahabulan sa loob ng kwarto. Agad kong ipinatong ang tuwalya sa ulo ko. Sa isip ko, pag may makita akong multo o anuman, itatakip ko na lang yun sa mata ko at bahala na. Unti-unti akong humakbang papunta sa pintuan ng kwarto. At ayun nga, may 5 bata na tila naglalaro sa loob. Nagulantang ang buong pagkatao ko noon. Tirik ako sa kinatatayuan ko dahil hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Hanggang sa nasabi ko na lang, "Sino kayo?" Pagkasambit ko ng mga katagang yun, ay natigilan sa paglalaro ang mga batang ito. Dahan-dahang yumukod ang iba, habang yung isa naman ay dahan-dahang tumingin sa akin. Sabay tanong, "Nang sino ka?" Hindi ko pa naintindihan yung sinabi ng bata kasi hindi naman Pinoy yung accent niya. Pagkatanong ng batang yun sa akin, nawala sila na tila alabok sa harapan ko. Nanginginig pa din ako sa takot kahit wala na ang mga aparisyon. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay palagi na akong nagiiwan ng dasal para sa mga kaluluwang nandoon sa dormitoryo namin. Sana naman ay nakatulong yun kahit papaano sa kanila at hindi na kami gambalain pa ng mga kaluluwang ligaw sa dormitoryo namin. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Jonard. 28 years old na po ako at kasalukuyang nakatira sa Caloocan. Yung kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan ng kasalukuyan kong housemate na si Jason. Bago lang siya dito sa amin. Sabi niya, kaya daw siya lumipat ng matitirhan dahil sobrang takot na takot daw siya sa landlady nung dati niyang bahay. Hindi niya alam kung aswang daw ba yun o kung anong nilalang. Pero nung nagkaroon na daw siya ng sapat na pera para makalipat, hindi na siya nagdalawang isip at inimpake na lahat ng gamit niya para umalis doon. Noong una daw, hindi naman niya napapansin yung mga kakaibang ginagawa ng landlady nila. Busy din daw kasi siya sa trabaho, kaya hindi sila halos nagkakatagpo ng matandang babae. Nagsimula daw ang lahat nang minsang dumalaw yung tiyahin niya sa Maynila dahil may inaayos daw ito ng mga dokumento. Nakapasok daw kasing domestic helper yung tiyahin niya sa Saudi, kaya kailangan mag-ayos ng mga papeles sa Maynila. Dahil close naman daw sila ng tiyahin niya, pumayag daw ito na manatili muna doon nang sabihin nito ng nanay niya. Pagdating pa lang ng tiyahin niya sa inuupahan niyang kwarto, sinabi nito na napakabigat daw ng pakiramdam niya doon. Sinabi naman ni Jason na baka naninibago ito kasi maliit lang ang espasyo at baka nasisikipan nito sa lugar. Maya-maya pa, bigla na lang daw kumatok yung matandang landlady niya sa pinto ng kwarto. Tinanong nito kung sino ba yung kasama niya. Sinabi naman niya na tiyahin niya yon. Natitira muna kasama niya ng ilang araw. Mabait naman daw yung landlady na yon pero nung nandoon yung tiyahin niya, parang wala daw lagi sa mood. Sinabihan pa daw siya
Nadagdagan daw yung bayad, kesyo tataas daw yung bayad sa kuryente. Paano naman daw sila maaapektuhan nun? Naka-submeter yung kuryente niya. Habang nagsasalita yung matanda, tinitignan din niya yung tiyahin niya kasi nahihiya siya rito dahil kung ano-ano na yung sinasabi ng matanda. Yung tiyahin niya, ang sama din daw nung tingin sa matanda habang nakatago ang kamay sa mga bulsa nung suot na pantalon. Nang matapos yung usapan, nagpaumanhin siya sa tiyahin niya. Sinabi nito na ayos lang naman at ilang araw lang naman siyang nandoon. Ngunit ang ikinagulat ni Jason nang tanungin ng tiyahin niya kung taga saan daw ba yung matanda. Sinabi ni Jason na hindi niya alam. Sa totoo nga lang daw, yun na yung pinakamatagal nilang pag-uusap ng matanda dahil madalang naman niya itong nakikitang lumalabas ng bahay. Sinabi ng tiyahin ni Jason na masama daw ang pakiramdam niya doon sa matanda. Tinanong naman ni Jason kung bakit. Naglabas daw ng langis yung tiyahin niya at sinabing nung nandoon daw yung matanda sa tapat ng pinto, bigla daw nag-init yung langis at nagsimulang kumulo. Wala namang kaalam-alam si Jason sa mga ganoon, kaya tinanong niya kung anong importansya nun. Sinabi sa kanya ng tiyahin niya na kapag kumulo daw yun, may aswang sa malapit. Natawa si Jason sa sinabi ng tiyahin niya at sinabing imposible namang mangyari yun. Isa pa, nasa syudad na sila. Wala naman sigurong mga aswang sa syudad. Tinanong niya ang tiyahin kung may napapansin ba siyang kakaiba doon sa matanda. Sinabi niya nung una na wala daw, pero ilang saglit pa ay naisip niya yung mga namamatay na mga alaga nung iba pang nakatira doon. Tuwing may bagong alaga, mapaaso o pusa o kahit kalapate, lahat nagkakandawalaan. Minsan makikita nila sa labas lang ng compound. Hindi naman nila iniisip na kagagawan yun ng aswang, pero para kasing normal na nasagasaan lang. Dumaan ang ilang araw at aalis na daw yung tiyahin niya. Abot ang bilin nito kay Jason na maglagay ng asin sa bawat sulok ng entrada ng kwarto niya. Nung panahon na yun, kahit hindi siya naniniwala sa aswang, sinunod na lang niya yung tiyahin niyang alalang-alala din sa kanya. Makalipas ang isang araw, nagulat siya nang mangatok na naman yung matanda. Tinanong nito kung nakaalis na ba yung tiyahin niya. Sinabi nito na oo, kahapon pa umalis. Habang nagsasalita daw yung matanda, bigla itong napahawak sa pintuan. Agad daw nitong inalis yung kamay niya sa pinto na para bang napaso. Tumingala daw ang matanda, maging si Jason, at may nakita siyang nakasabit na parang barya sa taas ng pintuan. Bigla daw nag-iba yung matanda. Kumunot daw ang noo at galit na sinabing tanggalin daw niya yon at ayaw niya ng mga ganong bagay. Sinabihan din siya na maglinis ng paligid at napakarumi daw. Tinutukoy siguro yung asin na nakapaligid sa pinto niya. Noong araw na yon, parang napatutuhanan ng hinala ng tiyahin niya na baka aswang nga yung matanda. Makalipas siguro ang isang buwan, nakapag-ipon na siya ng pera para makalipat ng bahay. Umalis agad siya doon kahit pinipilit siya ng matanda na manatili pa. Wala namang ginagawang kakaiba sa kanya yung matanda. Ngunit yung pakiramdam na laging pwedeng may mangyaring panganib, yun ang hindi niya kaya. Okay naman kami dito sa bago niyang tinitirahan. Mabait din naman yung landlord namin. At siguradong sigurado kami na hindi siya isang aswang. Hello po sa mga listeners. Ako po si Aaron, 20 years old lang po. Maiksi lang po itong kwento ko at siguro hindi masyadong nakakatakot.
Share ko lang yung naging experience namin nung gumagawa kami ng thesis sa dorm nung classmate ko. Hindi ko sure kung guni-guni lang ba ito. Pero 5 kasi kaming sabay-sabay na naka-experience. Kaya para sa amin, totoong-totoo ang mga nangyari. Mag-aalas 3 na siguro ng madaling araw nung mangyari to. Antok na talaga kami noon at halos wala na kaming lahat sa wisyo. Nung makita nung isa naming kasama na halos babagsak na kami sa antok, nag-offer siya sa amin na magtitimpla daw siya ng kape. Sinabi din nung nakatira dun sa dorm na meron din daw mga cup noodles na pwede din naming kainin kung nagugutom kami. E di lahat naman nag-agree para magising-gising naman yung mga diwa namin. Katulad ng ibang dorm na napuntahan na namin dati, common yung kusina doon. Kaya tahimik kaming kumikilos kasi may mga natutulog na sa ibang kwarto. Habang nagpe-prepare yung isang kasama namin, bigla kaming nakaamoy ng tila nasusunog na kable ng kuryente. Nagtitinginan kaming mga naiwan sa sala at isa lang ang naiisip namin. Baka may nasusunog sa kusina. Sabay-sabay kaming nagtakbuhan noon para tignan yung kasama namin pero sa gulat namin, nandoon lang siya at naglalagay ng instant coffee sa mga tasa. Tinanong namin kung nakasaksak na ba yung initan ng tubig. Sabi niya, hindi pa. Tinanong pa nito kung naaamoy daw ba namin yung malakas na amoy ng nasusunog na plastic. Sabi namin oo, kaya nga agad kaming napapunta sa kusina dahil akala namin may nasusunog na doon. Bahagya kaming kumalma at tinulungan na lang namin siyang mag-ayos sa kusina para mas mabilis. Ako naman, sinabi ko na isasaksak ko na yung initan ng tubig para mailagay na din sa kape tsaka cup noodles. Pagsaksak ko nung initan ng tubig, nagulat kami nang biglang mamatay yung ilaw. Akala namin pumutok yung fuse. Pero naririnig namin na umaandar pa yung electric fan sa sala at bukas din yung ilaw sa ibang parte ng bahay. Tanging dun lang sa kusina madilim. Nagsimula na kami nung baluti ng takot kasi sobrang weird talaga nang nangyari. Dali-dali naming kinuha yung mga tasa tsaka yung cup noodles, pati na din yung initan ng tubig at dinala na lang sa sala kung saan kami gumagawa ng thesis. Nung umaga na, nagsigising na yung ibang nakatira dun sa dorm. Binati nila kami kasi haggard na haggard yung itsura namin. Sinabi nung kaklase ko yung tungkol sa nangyari nung madaling araw at natawa-tawa siyang sinagot nung matagal nang nakatira dun na napaglaruan daw kami nung kaluluwa nung babaeng na kuryente dun sa kusina. Ayon sa mga ito, noon daw, may dating tenant na nag-agaw buhay sa ospital at eventually, namatay. Nakuryente daw yon sa may kusina ng dorm nila. Hindi nila alam kung anong eksaktong nangyari, pero yun na daw yung kumalat na kwento sa mga tenant doon. Hindi naman daw mapanakit pero mapaglaro. Siguro nung gabing yun, bored siya at kami yung napagdiskitahan. Buti na nga lang at walang nasaktan sa amin. Paano kung nakuryente yung isa naming kasama? E di mapupurnada pa yung kailangan naming tapusin. Isa pa. Buti nga at last meeting na namin yun para sa thesis kasi nag-final defense na din kami pagkatapos. Hindi na ulit kami babalik doon sa lugar na yun at baka iba na ang mangyari sa amin.